Ang Steel Asia Manufacturing Corporation, ang country's flagship steel company, ay mamumuhunan na tinatayang 75 bilyon pesos upang makabuo ng 4 na higit pang mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa 2028. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng Chief Operating Officer ng Steel Asia na si Rafael Hidalgo na ang pinakamalaking budget na 30 bilyon pesos ay itatakda para sa isang pasilidad sa Candelaria, Quezon, habang ang 20 bilyon pesos ay gagamitin upang makabuo ng isa pang planta sa Lemery, Batangas. Maglalaan din ang kumpanya ng 17 bilyon pesos para sa isang pasilidad na itatayo sa Concepcion, Tarlac, at isa pang 8 bilyon pesos para sa planta ng pagmamanupaktura sa Davao. Sa pagkumpleto ng mga proyektong ito, sinabi ni Hidalgo na ang kapasidad ng produksyon ng Steel Asia ay halos doble sa 4.8 milyong tonelada sa isang taon mula sa kasalukuyang 2.5 milyong tonelada. Sinabi ni Hidalgo na ang 4 na mills sa pipeline ay bubuo na tinatayang 18,000 direct at indirect jobs. Ang planta ng Lemery, ang unang planta ng pagmamanupaktura ng beam ng bakal sa Pilipinas, ay inatasan ng ikalawang quarter ng 2026. Ang pasilidad ng Candelaria, na sumasakop sa isang 32 ektaryang lupain at maaaring gumamit ng higit sa 1,500 manggagawa, ay magiging operational sa ikatlong quarter ng 2027. Samantala, gagamitin ng Steel Asia ang teknolohiyang electric arc furnace sa umiiral na pasilidad nito sa Davao na idinisenyo upang mapalakas ang produksyon ng hindi pinatataas ang bakas ng carbon nito. Kamakailan lamang ay na-secure ng Steel Asia ang sertipikasyon ng Green Lane mula sa lupon ng pamumuhunan, sa gayon pinabilis ang proseso ng pagpapahintulot nito. Samantala, ang pasilidad ng Concepcion ay gagawa ng mabibigat na ginagamit na mga reinforcement, rebar, at mga wire rod. Ito ay ililipat sa ikalawang quarter ng 2028. Sa ngayon, ang Steel Asia ay may mga pasilidad sa pagmamanupaktura sa Ciudad Industria sa Bulacan, na matatagpuan sa loob ng Calaca Industrial Seaport sa Batangas, Davao Works in Bunawan District in Davao City and Compostela Works in Cebu. Nagbibigay ang Steel Asia ng higit sa kalahati ng mga pangangailangan sa buong bansa. Ito rin ay nagkakahalaga ng higit sa 80% ng merkado ng steel bar ng Pilipinas para sa infrastruktura, high-tensile steel. Matatandaan, 32,000 metriko tonelada ng high-strength reinforcing steel na ipinadala noong January 30 mula sa planta ng Davao City hanggang Canada. Sinabi ng kumpanya na gagamitin ito para sa isang proyekto sa subway sa lungsod ng Vancouver. Sinabi ng chairman ng Steel Asia at Chief Executive Officer Benjamin, mayroon kaming paulit-ulit na mga order mula sa parehong mamimili at proyekto, isang boto ng tiwala sa aming pagiging maaasahan bilang isang tagapagtustos at sa kalidad ng aming mga produkto. Lokal, ito ay pareho para sa amin dahil ang mga nangungunang developer ay ang aming pinakamalaking matapat na customer. Noong October ng nakaraang taon, ang kumpanya ay nagpadala din ng $8.8 million o 511.24 milyon pesos na nagkakahalaga ng mga high-strength steel bar sa Canada, na minarkahan ang ikapitong kargamento nito sa inaugural First World Market. Ang nakaraang 6 na pagpapadala ay mula sa steel mill ng firm sa Batangas, na umaabot sa higit sa 41,400 metriko tonelada at nagkakahalaga ng 1.58 bilyon pesos.
Sa ngayon, na-export ng Steel Asia ang isang kabuoang 87,000 metriko tonelada na may tinatayang halaga na 3.2 bilyon pesos para sa parehong proyekto ng subway ng Canada. Idinagdag ng kumpanya na kasalukuyang nagpapatakbo ito ng 4 na steel mills sa iba't ibang mga lokasyon sa buong bansa at nagtatayo ng isang green steel H-beam plant sa Lemery, Batangas. Nasa proseso din ito ng pagbuo ng isang site para sa isang pangalawang green steel H-beam plant na nagkakahalaga ng 30 bilyong pesos Candelaria, Quezon. Samantala, iniulat ng Department of Transportation (DOTR) na ang Davao Bus Project (DBP) ay nakatakdang simulan ang pilot operations nito in 2027. Ang pilot route ng DBP ay magsasakop sa koridor mula sa Catulunan Picueño hanggang Ulos, pagkatapos ay sa Bangkal, na nagpapatuloy sa pamamagitan ng Matina, Bangkeruhan, Quirino, Bahada, Lanang, Buhangin, at finally sa SA. Bilang bahagi ng paghahanda para sa pilot operations, inihayag ni Dizon ang pagtatatag ng Davao Bus Driving Academy, na naglalayong ipropesyonal ang pagmamaneho ng pampublikong transportasyon at matiyak ang mas ligtas na mga kalsada para sa parehong mga commuter at motorista. Ang proyekto ay magtatampok ng isang malawak na network ng 29 na mga ruta na sumasaklaw sa 672 kilometro ng kalsada, na magkokonekta sa mga pangunahing lugar sa loob ng Davao City at umaabot sa Panabo City. Ibababa sa 1,105 mga bus ay magpapatakbo kasama ang mga ruta na ito, na suportado ng pagtatayo ng higit sa 1,000 mga bus stopover. Kinumpirma ng Department of Transportation Project Office para sa Davao, DOTR Davao, noong January 28, 2025, na ang proyekto ng bus ay sumusulong pa rin, sa kabila ng 8 buwang pagkaantala, na secure na ang pagpopondo, kahit na ang ilang mga kinakailangan sa dokumentaryo ay pinoproseso pa. Sa una, ang proyekto ng bus ay inaasahan na magsisimula ng mga operasyon sa pagtatapos ng 2024 at ganap na mapapatakbo ng 2025.